Hello guys! So, ang topic natin for today, ladies, ito ang gawin nyo sa iyong partner or sa lalaki para maging in the mood siya, para ikaw ay kanyang tabihan, para pagbigyan niya ang iyong ninanais. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Oops, disclaimer muna tayo. So, ang tinutukoy natin dito ay yung bagay na S or action. So, ito yung mga pwede mong gawin para maakit mo yung partner mo para gawin ang bagay na yun. 2,000 years later. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, ito yung isuot mo na yung mga damit mo na talagang kaakit-akit. So, alam nyo ladies, ang mga lalaki ay visual na nilalang yan. At kung nakikita ka sa kaayusan na ganyan, sigurado na maaakit yan, bibigay yan, mag-iinit ang kanyang pakiramdam agad-agad kapag nakita ka sa ganyang kaayusan. Ano ba yung kaayusan na yan? Isuot mo na yung tinatago mong nighties dyan, yung negligee mo, gamitin mo na. At sigurado, sa ganyang kaayusan, magbabago ang katauhan ng iyong partner. Hindi na yan makakapagpigil at sigurado na ikaw ay kanyang dadakmain. Pagbibigyan kanya, ibibigay niya ang kagustuhan at kahilingan mo. Wow, di ba? So ladies, yan po ang number 1. Number 2, ito yung close proximity. Ano ba ito? Proximity, ibig sabihin ay magkalapit, dikit. So ikaw bilang babae, kapag talagang gusto mong mangyari ang bagay na yun, lumapit ka sa kanya. Literal, nadidikit ka. Isisiksik mo yung katawan mo sa kanya. Okay? Ang mga lalaki, kahit wala yan sa wisyo, wala yan sa mood, kapag nararamdaman nila na gumagawa ka ng mga hakbang, moves sa kanya, sigurado na yan ay maiengganyo para patulan ka. Okay? So ladies, lumapit ka sa kanya. Kung gusto mo, pwede mo siyang upuan, di ba? Umupo ka sa kanyang kandungan, okay? Nako, kapag ganyan ang ginawa mo, sigurado na yan, okay? Baka yung inupuan mo dyan ay biglang mabubuhay. Kikibot-kibot yan, di ba? So ladies, lapitan mo na siya. Gawin mo na yung mga nararapat mong gawin. Number 2. Number 3, ito yung physical touch or sensual touch. Nako. So ito na yung talagang literal na paghawak mo. So, syempre hawak yan. So gagamitan mo yan ng iyong mahiwagang kamay at mga daliri mo. Yan, yung paghawak mo, pagdampi ng mga daliri mo sa kanya, sigurado na magbibigay yan ng malakas na kuryente sa kanya. Alam mo, ang mga pagdikit ng bawat balat ninyo, iba ang dulot na pakiramdam yan sa lalaki. How much more kung hinahawakan mo na siya, yung mga kamay mo ay naglalakbay sa kanya, di ba? Siguraduhin mo na yung alam mo na malakas ang kiliti niya, yung weakness niya, doon mo paglakbayin ang mga kamay mo. Sigurado na yan ay walang patutunguhan, kundi ang masayang pagsalo-salo ninyong dalawa. Pag ganyan ang ginawa mo, suko na yan. Ibibigay na niya yung hinahangad mo, yung pangarap mo sa ganyang pagkakataon, makakamit mo. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung playful teasing. So, ito na yung mga galawan na gagawin mo para maakit mo siya. Ito na yung mga kilos, galaw, na kapag ginawa mo sa harapan niya, ay nako, sigurado na iyan ay manginginig dahil sa sobrang pakiramdam na hindi na niya kayang makontrol dahil sa mga pinaggagawa mo sa harapan niya. Yan ay yung mga mapanuksong mga kilos mo.
Yung mga alam mo na kapag ginawa mo sa harapan niya, kaakit-akit yung itsura mo, tinutokso mo siya, walang patutunguhan yan, kundi mararating nyo ang happiness at yung hinahangad mong kaligayahan, makakamtan mo yan. So ladies, gawin mo na yan sa partner mo. Kahit wala yan sa mood, sigurado na yan ay magbabago. Number 4, Number 5, ito yung lingering kiss na to. So ito na yung literal na halikan, literal na laplapan. Pero siyempre, mag-umpisa muna kayo sa gradual na umpisa. Doon sa talagang napakatamis na paghalik nyo sa bawat isa. Gentle, sweet, di ba? Tapos, habang tumatagal, yan ay nagbabago. Mas nagiging talagang intense. Talagang yung pagyakap nyo sa bawat isa ay mas humihigpit. Yung pagdampi ng mga labi nyo ay mas dumidiin. Talagang ang mga labi nyo ay sobrang iba ang mga galawan. At hindi lang labi, may kasama pa yang tila, di ba? So, kapag ganyan na ang mga halikan ninyo, sigurado na yan ay patungo sa masayang pagsalo-salo ninyo. So, ladies, yan ang gawin mo. Umpisahan mo sa napakatamis na halik hanggang sa makarating kayo sa halikan na umaapikabo. At siguradong yun na ang patutunguhan ninyo. Wala nang patumpik-tumpik yan. Sigurado na buhay na ang kanyang diwa. At lahat sa kanya ay nabubuhay na. So ayan po, ang number 5. Number 6, whispering close to him. Ito na yung literal na bubulong ka sa kanyang tenga. Alam nyo, yung ganitong mga gawain, sobrang nakakakiliti yan. Ibang pakiramdam kapag dumikit na yung labi dyan sa tenga, di ba? Sobrang nakakanginig. Magkakaroon ka ng goosebumps kapag nilapit mo yung bibig mo sa tenga niya, tapos bumubulong ka dyan. Yung init ng iyong lapi at yung init ng iyong mga ibinubulong sa kanya, sigurado na magbabago ang pakiramdam ng lalaki dyan. Agad-agad yan ay magiging alerto. Yung si Junjun ay biglang magpupumiglas dahil sobrang nakakakiliti ang banda dyan sa tenga. So, yan ang isang tip. Bumulong ka kapag may sinasabi ka sa kanya. Lapitan mo. Yung proximity ninyo, ibang-iba na. Ang dulot na pakiramdam yan sa kanya. Number 6. Number 7, express your desires. So, ito na yung sinasabi mo, yung mga nararamdaman mo, yung gusto mong mangyari sa bagay na yon, sa oras, sa pagkakataon na yon. Sabihin mo sa kanya na sabik ka na sa kanya, na gustong-gusto mo siyang makamtan, gustong-gusto mo siyang makasama, mayakap, mahalikan, at maramdaman. Sa mga ganyan mga sasabihin mo, sigurado na yung partner mo ay magiging gising na ang kanyang diwa, ang kanyang pakiramdam. At siguradong si Junjun ay yan ay agad-agad na mabubuhay. Number 7. Number 8. Ipagmasahe mo siya. Mag-offer ka sa kanya ng masahe. Alam nyo, most of the time, ang masahe ay prelude lang yan. Walang ibang patutunguhan yan, kundi doon. So, kapag gustong-gusto mo at talagang napapansin mo ang partner mo na mukhang wala siya sa mood, yan ang gawin mo. Alam mo yung masahe na yan, sigurado na umpisa yan na magbabago ang kanyang pakiramdam habang minamasahe mo, hinahaplos mo ang kanyang katawan. 99.9% na makakamit mo ang iyong hinahangad sa pagkakataon na yan. At sigurado na yung partner mo ay mabubuhay yan. Gaganahan siya. Magigising ang kanyang pakiramdam dahil yung masahe mo ay sobrang nakakaengganyo. Nagigising ang kanyang ugat, ang kanyang dugo. So ayan po ang number 8. So, ayan po ang ilan sa maraming pwede mong gawin
para maakit mo, maengganyo mo ang partner mo na wala sa mood. Kapag ginawa mo yan, sigurado na yan ay gaganahan at maeengganyo sa mga pinaggagawa mo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.